Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaamba na agad ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang paghahain ng reklamo kahapon. Ihahain yan bukas ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon ayon sa Makabayan Bloc na mag-e-endorso umano ng reklamo. Wala pa man yan, dumistansya na ang Malacanang kaugnay sa unang impeachment complaint. Wala raw kinalaman ang Pangulo sa diing hindi susuportahan ang hakbang. Nakatutok si Ian Cruz. Malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? At ngayong nagsampa na ng impeachment complaint sa Kamara laban sa bise ang isang grupo ng civil society at religious organizations. Nilinaw na Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ang Malacanang sa hakbang. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Kabilang sa inihaing grounds ng impeachment laban sa bise ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the public trust, bribery at other high crimes. Kasama dito ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Sa kabila nito, ang pagpapa-impeach raw sa bise, hindi susuportahan ng Pangulo. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa bayan. So, ganun dapat. Gayunpaman, hahayaan daw ng palasyo ang Kamara. Right now, mahirap kaming mag-comment dyan. But, alam mo, what the House of Representatives is saying is, we'll let the process flow. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Vice Presidente ukol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok. 24 oras. Nagkaroon ng panibagong pagsabog ang Bulkang Taal kaninang umaga, pinakamalakas kumpara sa dalawang naunang minor phreato magmatic eruption nitong Oktubre ayon po yan sa PHIVOLCS. Nagdulot pa yan ng ash fall sa ilang lugar sa Batangas. At mula sa bayan ng Laurel, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, daing ng ilang residente sa barangay Buso-Buso dito sa bayan ng Laurel, Batangas ang mabahong amoy at abo na dala ng pagsabog ng Bulkang Taal kaninang umaga. Makapanindig balahibo ang nahuli cam sa CCTV camera ng Talisay, Batangas LGU na aktual na pagsabog ng Taal Volcano bago mag-alas 6 kaninang umaga. Tumagal ito ng 4 na minuto. Kinakamahan din po, siyempre naputok po yan eh. Ayon sa PHIVOLCS, minor phreato magmatic eruption ang nangyari sa Taal Volcano na pangatlong beses na ngayong taon. Una noong October 2, na sinundan noong October 5. Pero pinakamalakas daw ang kaninang umaga na umabot ang 2,800 meters ang plume o usok. Ang nagiging cause nito, nagsisipage po yung lake water natin papunta sa shallow part ng magma. Parang ano lang po yan, pinainit na kawali, mainit na mainit, subukan yung lagyan ng tubig, nag-explode po. Pero ang ganitong aktibidad ng bulkan ay normal na raw pagkatapos ng major eruption noong 2020 ayon sa PHIVOLCS. Maswerte ang mga taga-Talisay dahil hindi sila direktang naapektuhan. Normal naman po at tuloy naman po ang buhay, tuloy ang pasok ng mga bata. Pero ang tinamaan ng ashfall, ang barangay Buso-Buso sa bayan ng Laurel. Nabagyo ng lupa din eh. Nasa paaralan na roon ang mga estudyanteng ito nang magkasabay ang bumagsak na abo at ulan. Baho naman. Putik ay putik. Kaya paso. Ngayop tuloy. Wow! Sinuspindi agad ang klase
parang puro putik po yung ulan niya. Kaya hindi sinuspend na po. Tsaka din po dun sa amoy ng bulkan. Yun lang po. Opo, masakit po sa ulo. Ang ilang residente naman, nanatili muna sa loob ng kanilang bahay. Nandito lang po sa loob. Hindi na po pinalabas at yun po, hinahapo po yung bata. Pinapayuhan ng FIVOC sa mga residente na magsuot ng face mask bilang panlaban sa abo at mabahong amoy mula sa binugang sulfur dioxide ng bulkan. Usually po, ang tinatamaan dyan yung may mga respiratory problem. May mga hika, then sensitive din po dyan mga buntis, yung mga matatanda. Bukod sa Laurel, ayon sa FIVOX, nagka-ashfall din sa barangay poblasyon sa Agoncillo. Kanya-kanyang linis ng bubong ang mga residente. Pagka sa pinabayaan namin ito, mabubulok ko ang hero. So kaya kailangan linisin talaga? Kaya kailangan linisin po namin. Makapal po kanina. Vicky, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Taal at wala nakikitang indikasyon ang FIVOX na kailangang itaas sa alert level 2 at wala ring nakikitang senyales, Vicky, ang ehensya na maaring maulit ang major eruption ng 2020. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa gitna ng kinakaharap na reklamong qualified human trafficking, inamin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nakalabas na siya ng bansa. Hinala ng Bureau of Immigration, gumamit ng pineking immigration clearances si Roque dahil walang mahanap na record ng kanyang biyahe. Iyan ang tinutukan ni Salima Refran. Galing mismo kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala na raw siya sa Pilipinas at nakalabas na ng bansa. Naghahain po ako ngayon ng aking counter affidavit, no? At itong counter affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tugon niya ito sa reklamong qualified human trafficking matapos siyang idawit sa niraid na Lucky South 99, isa umanong illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga. Hindi po ako naglakad para magkaroon ng lisensya ang Lucky South. Tinulungan ko lang po sila para magkaroon ng rescheduling of payment dahil ang sabi nga nila na biktima sila ng pagdidispalko. Meron ding arrest order si Roque mula sa Kamara matapos is-cite in contempt ng House Quad Committee dahil sa pagsisinungaling umano niya kung bakit hindi siya nakadalo sa hearing nito. Hindi nagbigay ng detalye si Roque kung nasaan siya at kung kailan siya nakalabas ng bansa sa kabila ng nilabas na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. I am still outside the country. Inaalam na ng Department of Justice kung paano siya nakaalis ng bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating the port, yung airports natin or mga private hangars and all that. Ang kontrasalaysay pinanumpaan ni Roque sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates sa harap ni 3rd Secretary at Vice Consul Kevin Mark Gomez noong November 29. Dahil sa labas ng bansa pinanumpaan ni Roque ang kanyang kontrasalaysay at hindi sa harap ng piskalya, magtatakda ng clarificatory hearing ang panel of prosecutors. Even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Bakit kailangan kaharap siya ng prosecutor is because nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person who, kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na haharap pagka ito'y nanumpa kahit via Zoom or online. Kung gusto nilang ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Humiling naman ang PNP-CIDG at PAOK ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order laban sa iba pang respondents sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Joseph Morong.
The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ng House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kinikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. So, parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papa-check na rin namin yung ibang mga names. Ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Ang sabi noon ng Vice Chairperson ng House Committee on Good Government na si Representative Jefferson Conghun, si Piatos ang may pinakamalaking natanggap na confidential funds, bagamat hindi nabanggit kung magkano ito sa kabuuan. Bukod daw sa Mary Grace Piatos, may iba pa silang kaduda-dudang acknowledgement receipt na piniimbestigahan nila sa National Bureau of Investigation ang mga pirma. Pero pwede bang gumamit ng hindi tunay na pangalan sa mga liquidation ng mga confidential funds? Kinukuha pa namin ng Commission on Audit pero kahit ang Kongreso, aminadong hindi ito malinaw. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01 sa pagitan ng COA at ang Department of Budget and Management tungkol sa liquidation ng mga confidential funds, ang mga dokumentong kailangang isumite ay liquidation report galing sa ahensya, certified na kopya ng cheque at binayarang disbursement voucher na aprobado ng head ng ahensya at accountant nito. Documentary evidence ng mga bayad at sertifikasyon ulit ng pinuno ng ahensya, kopya ng physical and financial plan at accomplishment report. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamong bribery at graft and corruption. Magre-recommenda kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni BP. Doon papunta yung staff ng Vice President tsaka ng DepEd and even the Vice President. Hindi naman siya immune sa suit. The backstop at her office hindi ba? Ano siya yung responsible sa lahat ng yan. Kinukunan pa namin ng pahayag ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa ilang bahagi ng Western Visayas dahil sa malakas na ulang nagpabaha roon. Nakatutok si JP Soriano. Nakatagilid na sa gitna ng rumaragasang sapa ang bao-bao na ito sa barangay Malasilia sa Makilala, Cotabato. Ayon sa uploader, pinilit pang lumusong ng driver sa kayang 2 pasahero pero bigla umanong lumakas ang agos ng tubig. Nasa maayos na silang kalagayan. Halos mag-zero visibility naman ang kalsada sa ilang bayan dahil sa buhos ng ulan. Sinuspinde na ang klase sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan sa bayan ng Tantangan, Banga at Santo Niño. Gayon din sa bayan ng Surala. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa landslide at flood-prone areas. Walang bagyo pero binaha ang probinsya ng Capiz. Sa Rojas City hanggang tuhod ang tubig. Binaha din ang bayan ng Altavas at Balete sa Aklan kaya stranded ang ilang sasakyan. May ilan naman na naglakas loob ng suungin ang baha. Mahigit 1,000 pamilya ang apektado kaya may mga inilikas. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa northern portion ng Western Visayas. Yan ang banggaan ng mainit at malamig na hangin na nagresulta ng cloud formation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Di lang relationship goal dahil sa kanilang strong 10 years of marriage, inspiration din sa parenting sina Maring Rivera at Dingdong Dantes.
Very supportive kasi ang dalawa sa hilig at talento ng kanilang mga anak. Makichika kay Lars Santiago. It's the most wonderful month of the year para kina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Hindi lang ito dahil magpapasko, kundi dahil may malaking bagay ding ipagdiriwang ang kanilang pamilya. We are celebrating our 10th year wedding anniversary. So mag-ano lang kami. Konting reminiscing, tapos celebrate lang namin with family and close friends. Alam mo, Tito Lar, kay 10 taon man yan o 20, ang mahalaga yung araw-araw naming pagsasama. So yun ang sineselebrate namin. Isang bagay raw na hindi pinapabayaan ni Dong at Yan ang pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Magkasama rin ng Dong Yan sa pagsuporta sa kanilang mga anak sa kung anumang hilig ng mga ito, katulad ng pag-awit ng kanilang panganay na si Zia. First time po niya mag-perform sa harap ng mga tao, bukod sa amin na talagang may mic, may stage, may banda, may ilaw na gano'n. So it's a first for us. That's why we are such proud parents. Si Marian, shinare sa kanyang FB ang ilang posts ng rehearsal ni Zia. Pati ang unang beses na mag-rehearse sa stage kung saan naluha pa raw siya. May post din si Marian na siya ang nag-aayos sa anak. Naku, hindi ako magsasawang pakinggan yung boses ng anak ko kasi every time na papasok siya and may rehearsal siya, nandun talaga ako sa likod niya. Sabi ko nga sa kay Zia, palagi niya tatandaan na all out kami ng daddy niya sa kanya. Sa kahit anong gusto niyang gawin, susuportahan namin siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Matapos sampahan ng reklamong impeachment kahapon, isa pang impeachment complaint ang nakatakda umanong ihain laban kay Vice President Sara Duterte bukas ayon sa Makabayan Block. Aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng confidential funds din ang basehan umano nito. Sa unang reklamo naman, 24 na articles of impeachment ang binigyang diin ng mga complainant. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 24 na articles of impeachment ang nakapaloob sa 4 na grounds for impeachment sa ilalim ng culpable violation of the Constitution and or graft and corruption. Nakasaad ang hindi raw maipaliwanag na paggastos ng bise ng 125 million pesos na confidential at intel funds noong 2022, pati na ang 650 million pesos na confidential at intel funds ng OVP at Education Department noon namang 2023 at ang pagwaldas niya di umano ng 2,735 million pesos na confidential at intel funds sa kanyang 3 termino bilang Davao Mayor. Sa ikalawang grounds for impeachment, ang bribery and or culpable violation of the Constitution, nakapaloob ang aligasyon ng mga nagrereklamo na mayroon umanong ill-gotten wealth ang bise at sangkot din daw sa money laundering ng higit 111 million pesos na idineposito sa kanyang personal accounts. Inakusahan din ng mga complainant ang bisi at kanyang pamilya na umano'y nanuhol at tumatanggap ng 100 milyong piso mula umano sa mga kilalang personalidad sa iligal na droga. Ikatlong ground for impeachment, ang betrayal of public trust. Isinama dito ang pag-abandon na raw ng bisi sa taong bayan sa kasagsagan ng Super Typhoon Karina at lumipad sa Germany. Pati na ang hindi raw pagkondena ng bise sa anilay foreign aggressor na nangbubuli sa mga sundalo at mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Ang huli at ika-4 na grounds nila for impeachment, ang other high crimes o mabigat na krimen. Kasama rito ang direkta o manong pagkakasangkot ng bise sa extrajudicial killings ng DDS o Davao Death Squad sa Davao City noon siya pa ang mayor doon. Gayon din ang umano'y pagkanlong at pagdepensa niya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at sex trafficking. Dawit din dito ang banta ni VP Sara na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pati ang pahayag niyang naisip niya noong pugutan ang Pangulo. Nabunyag daw kasi na walang mental fitness ang bise para humawak ng mataas na posisyon. Panghuli, mabigat na krimen din daw ang pag-amin ni VP Sara na may kinontrata siyang papatay sa Pangulo, First Lady at sa House Speaker kung siya'y patayin.
Matapos mahihain ang reklamo sa Office of the House Secretary General, batay sa House Rules at sa Konstitusyon, sunod itong ibabato sa Office of the Speaker na merong hanggang 10 session days para isama ito sa tatalakayin sa plenaryo. Hanggang 3 session days naman para ibato ito sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng hearing para sa impeachment at dapat sa loob ng 60 session days ay maipasa nito ang rekomendasyon sa plenaryo. Kada linggo, 3 araw lang ang sesyon. Pagdating sa plenaryo, doon na ang botohan. Kailangan ng boto na hindi bababa sa 1/3 ng Kamara o 103 na mambabatas para umusad dito sa Senado na siya namang tatayong impeachment court kung saan kailangan naman ng 2/3 o 16 na boto ng mga senador para ma-impeach ang opisyal. Ang tanong, sa dami ng prosesong dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? Tatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, o kailan pa? It's hard to say. Tingin ko, dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. Pero bukod sa nakain ng impeachment complaint, sabi ng Makabayan Bloc, may i-endorso silang panibagong impeachment complaint bukas na iain umano ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Matapos makwestiyon ang pondo para sa konstruksyon nitong Hunyo, target na raw maisapinal ang plano ng new Senate building sa pagpasok ng January 2025. Kailan naman kaya tinatayang matatapos ang pagtatayo nito? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa Enero, inaasahang maisasapinal na ang plano para sa new Senate building. Ayon kay Senate Committee on Accounts Chairman, Senador Alan Peter Cayetano. Latest January, we expect DPWH to finalize and then to bid. I promise naman to be transparent sa Senate. Kaya ako hindi nag-blow by blow. Kasi kina-counter blow by blow ako na hindi naman factual para bang may inaaway. Now that we got the figures of how much is everything, we're fixing that and then yung value, but we're targeting nga na first quarter of 2027 matapos. Noong Hunyo, pinareview ni Senate President Cheese Escudero ang itinatayong new Senate building dahil nabigla raw siya sa lumubong halaga ng konstruksyon nito na umabot sa mahigit 23 billion pesos. Giit ni Cayetano, wala naman silang sinisisi. I will submit a comprehensive report, but basically the report is for the future kasi sadly, it's coming out as the most expensive building in the Philippines. Even more expensive than a 5-6-star hotel. But at this point, we're not blaming any single circumstance or person per se. So halo-halo na. Ang role ko ngayon is not to expose. So I will not hide anything. But my role is to fix the plan, fix it, get the senators to approve, get the department to, then finish and put it up. Nagkaroon na raw ng pulong para reviewin ang design plans at budget. Sumulat din daw sa Senado si Public Works Secretary Manny Bonoan na kung maayos lahat ng bidding procurement, kakayaning matapos ang gusali sa loob ng 2 imbis na 4 na taon ng unang tansya ng DPWH. Siniguro naman ni Cayetano na dekalidad pa rin ang new Senate building kahit pinakamababang gastos ang target nila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bukod sa kinekwestiyong paggasta ng confidential funds noong 2022 ng Office of the Vice President, lumabas sa annual audit report ng Commission on Audit na nagtriple ang halaga ng confi funds na ginastos ng OVP noong nakaraang taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Kung noong 2022, pinuna ng Commission on Audit ang paggastos ng Office of the Vice President ng confidential fund nito, lumabas sa annual audit report ng COA para sa 2023 na nagtriple ito ng sumunod na taon. Kung ikukumpara, gumastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Sa sumunod na taon, tumalon ito sa 375 million pesos para sa buong taon ng 2023. Ayon sa COA report, ang confidential expenses ay para sa ligtas na implementasyon ng iba't ibang proyekto at aktibidad sa ilalim ng Good Governance Program, Socio-Economic Program Delivery at official engagements o pagsali sa international at domestic events sa utos ng Pangulo. Batay din sa COA report, tumaas ang gasto sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa ng Office of the Vice President. Noong 2022, nasa 20.11 million pesos ang nagastos, halagang pinaghatian ni na dating Vice President Leni Robredo at ngayoy bise na si Sara Duterte. Sa pagsapit ng 2023, kung kailan si VP Sara na ang nakupo sa buong taon, dumoble ang travel expenses sa 42.58 million pesos. Lumaki rin ang halaga ng tulong na pinamahagi ng OVP. Sa computation ng GMA Integrated News Research, gumasta ito ng 1.28 billion pesos para sa assistance, subsidies at welfare goods noong 2023. Triple ito ng ginastos noong 2022. Ayon sa COA, ang welfare goods ay relief goods at food boxes na pinamimigay sa nangangailangang gaya ng biktima ng kalamidad. Kabilang sa ginastosan ng OVP ang medical burial assistance, Hospitals for Medical Assistance Program at medical physical examination ng OVP employees and personnel. Pero may naobserbahan ng COA sa pamamahagi ng welfare goods. Hindi raw matiyak kung naipamahagi nga ang mga ito dahil sa pagkukulang sa guidelines and procedures at control measures ng OVP. Sa Davao Satellite Office naman ni VP Sara, may pagkukulang sa pag-iimbentaryo gaya ng mga food items daw na malapit nang mag-expire pero hindi pa nadidistribute. Food items na nasa unventilated shipping container at iba pa. Nakasaad naman sa report na maayos na nagamit ng OVP ang pondo nito para sa socio-economic program delivery. Mas mataas din daw ang accomplishments nito kaysa sa target. Hininga namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa audit report pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre, ayon sa Pag-asa. Sa karaniwang pagkilos ng bagyo kapag ganitong buwan, may tsansa itong maglandfall o tumama sa Eastern Visayas o di kaya sa Caraga Region. May mga pagkakataong ding umaabot ito sa Central Luzon, pero pwede rin itong mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo sa bansa. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagong bagyo pero patuloy na umantabay sa mga susunod na araw. Shear line, hanging amihan at localized thunderstorms pa rin ang nakaka-apekto ngayon sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang maulang panahon bukas sa Northern Luzon. Matitindi pa rin ang buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Meron din mga pag-ulan sa Central Luzon at Mimaropa. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas at Mindanao lalo sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Western Visayas. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin umulan bukas sa ilang lungsod, lalo bandang hapon. Higit sa pagsawata sa mga POGO workers sa bansa ang pinoproblema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang ilang nagtatrabaho kasi sa POGO may mga inabandonang sanggol. At yan po ang tinutukan ni Marisol Abduraman, exclusive. Libo-libo ng Chinese POGO workers at iba pang dayuhan ang nakulong at napadeport sa magkakahiwalay na raid laban sa mga POGO sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Pero matapos nito, lumabas ang isang hindi raw inaasahang problema ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan ay ang mga batang katulad ng mga ito na inabandona ng mga magulang na nagtrabaho sa POGO. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito eh. Ang alam lang namin manguhuli lang kami ng mga POGO workers eh. Yung pala may mga iniwan din palang problema ito mga to. Okay. Kabilang dyan ay isang taong gulang na anak ni Maya, hindi niya tunay na pangalan. Ang partner niyang isang Chinese POGO worker,
kasama sa mga ipapadeport sa China anumang araw. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po akong trabaho. And sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Ika, hindi rin niya tunay na pangalan, na may 1 taong gulang din na anak sa isa ring Chinese national. Alam ni na Maya at Ika na oras na ma-deport, posibleng hindi na makita pang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na baka sakali pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Di ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Sana bigyan pa kami ng chance, lalo na po yung may mga anak. Pugod sa mga anak ni Maya at Ika, nasa pangangalaga rin ng PAOK ang 2 taong gulang na anak naman ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang, maghihintay pa siya ng siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Sa PAOK, umaasa ang mga inabandonang bata, simula nang makulong ang kanilang mga ama at magulang. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napadeport na yung mga tatay nito, so wala silang panggastos, wala silang panggatas. Minsan nga pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Sa ngayon, merong 15 baby na anak ng mga POGO worker ang sinusuportahan ng PAOK. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Isinulong ng China sa United Nations ang lubusang pag-angkin sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ang sabi ng isang eksperto, wala yang epekto sa lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa mayamang karagatan sa Bahura. Nakatutok si Chino Gaston. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ang hugis at sulok na coral reef formation sa West Philippine Sea. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero kontrolado ito ngayon ng China. Noong isang buwan, idineklara ng China na ang mayamang karagatan sa palibot ng Baho de Masinloc ay bahagi ng kanilang territorial sea. At kahapon, isinulong ito ng China sa United Nations. Isinumite ng Chinese government ang kanilang statement on the baselines of the territorial sea. Kasama nito ang isang chart na nagpapakitang ang Huangyan daw, ang tawag ng China sa Baho de Masinloc, ay bahagi ng kanilang territorial waters ayon sa ulat ng Chinese news agency na Xinhua. Sa ilalim kasi ng Article 84 ng UNCLOS, obligado ang isang bansa na i-publish ang mga chart na magpapakita ng hangganan o limits ng kanilang continental shelf. Sa nauna ng pahayag, tinawag ng National Maritime Council ng Pilipinas na paglabag sa matagal ng kinikilalang soberenya ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ang mga ginagawa ng China. Ayon sa NMC, ang pagdeklara ng China na pasok sa kanilang territorial baseline sa Baho de Masinloc ay pagpapatuloy lang daw ng iligal na pagsakop ng China sa Bahura noong 2012. Para kay Professor J. Batong Bakal, Director ng University of the Philippines Diliman Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, walang epekto ang ginawang pagdeposit ng China sa ating lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, maging sa mga maritime jurisdictions in the West Philippine Sea. Sa ilalim daw kasi ng Article 134 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, hindi naapektuhan ng anumang filing ng chart o pagdeklara ng teritoryo sa karagatan ang mga karapatan na ipinagkaloob sa coastal states sa ilalim ng UNCLOS. Sa ilalim ng Article 76, ang Pilipinas ang coastal state na may karapatan sa continental shelf kung saan matatagpuan ang Baho de Masinloc. Samantala, mag-iisang linggo nang nawawala ang 4 na mangingisdang galing sa Baho de Masinloc na naglayag noong November 27 sakay ng service boat. Kwento ng kapitan ng barkong FB Rheincris na si Renato Celistra. Hinarang at ginitgit sila ng Chinese Coast Guard 3305 habang nasa Baho de Masinloc. Patuloy na nananawagan ng pamilya ng mga nawawala. Mas magready po na kasi nung tutulong na kasi po dito kami, hindi na rin po namin alam kung saan kami tatawag, saan hihingi ng tulong or ano. Hindi po alam eh. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Naudlot ang arraignment gayong araw ng aktres na si Neri Naig Miranda. Ang isa pang nadadawit na aktres na si Rufa May Quinto, igiliit na biktima lamang din siya. Nakatutok si Oscar Oida.
Hindi natuloy ang dapat sanay arraignment kanina ng aktres na si Neri Naig Miranda para sa kinakaharap na kasong syndicated estafa. Ayon sa Branch 112 ng Pasay RTC, hinihintay pa kasi ang komento ng piskalya kaugnay ng inihaing motion to quash ng kampo ni Naig. Sa ngayon, nakakonfine pa rin ang aktres sa isang di tinukoy na ospital para sa kanyang medical evaluation. Pero nakatakda siyang ibalik sa Pasay City Jail Female Dormitory bukas. Dawit ang aktres sa legal na usapin kaugnay ng inendorso niyang skincare clinic na Dermacare matapos umunong tumalbog ang mga inisyong tseke ng kumpanya sa mga investors nito. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang may-ari umano ng clinic na isang Chanda Atienza. Ayon sa Southern Police District, sa ngayon, ang arrest warrant lang na hawak nila ay yung warrant na na-serve na nila. Tayo naman sa PNP, wala tayong pinipili. For as long as may warrant of arrest, tuhurin natin yan. Pero sa dumami sa iba, wala pa kayong matatagal? Wala pa kaming info, wala pa. May kaso ring nakasampa laban sa Dermacare na paglabag sa Securities Regulation Code na pagbebenta ng securities kahit walang lisensya. Dawit din dito ang aktres na si Rufa May Quinto. Kanina, naglabas na ang aktres ng official public statement sa pamamagitan ng kanyang abogado. Anya, wala siyang kinalaman sa anumang maanumalyang aktibidad at pinabubulaanan din niya ang mga akusasyon. Giit niya, biktima lang din siya. Bagamat nalulungkot, nananatili daw siyang matatag at nagtitiwala na ang katotohanan pa rin ang mananaig kalaunan. Makikipagtulungan umano ang aktres sa mga otoridad at haharapin ang issue sa tamang legal na paraan. Unfair lang talaga na she was not given the opportunity man lang ma-encounter for makapag-depend ng sarili niya sa fiscal level. Kasi bigla na lang pong may dumating na ganito na meron ng information and resolution na nasa korte na. So in fact, actually, meron na akong hawak na copy ng contract ng Dermacare sa kanya. And yung client ko po actually, kung tutuusin, siya po talaga isa din siya sa naging biktima nito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 35 strong years and more to go para kay Egan Arnold Clavio na nag-renew ng kanyang kontrata sa GMA Network. Ang kanyang patuloy na loyalty sa network in time sa Silver Anniversary Special ng longest-running morning show sa bansa. Makichika kay Nelson Canlas. Ito ang Unang Hirit! Unang naghahatid ng balita sa umaga, naging saksi rin sa napapanahong ganap sa mundo hanggang hating gabi. Sama-sama tayong magiging saksi! Sama na naman mga igan. Bilang alisto. Ilang baggaan sa highway, huli sa kamera. Ngayong gabi, sa emergency. Sa iba't ibang emergency. Kamusta mga igan? Ako naman Arnold Clavio. At ito, ang emergency. Game na game ring makipagkulitan ang ating kapuso't kaibigan na si Egan Arnold Clavio. Ang kanyang pagiging loyal kapuso ng 35 years, magpapatuloy pa sa kanyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Extra special ang celebration dahil ang contract signing ginawa sa mismong set ng Unang Hirit na nagse-celebrate ng kanilang 25th anniversary. Ang loyalty is priceless. Kahit idoble pa yung sweldo, triple ganyan. Pag ginawa mo yun, pansarili. Siyempre, iisipin mo yung sino ba kasama mo nung nagsisimula ka. Dumating sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Public Affairs First Vice President Nessa Baldelion, at GMA Public Affairs Vice President Arlene Carnay. Sumaksi rin sa paglagda sina Senior Vice President and Head for GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Radio Operations Glenn Aliona, at iba pang GMA officers. Siyempre sa pagkakataon na may renewal, isang kasamahan na 35 years na, it tells a lot about friendship, about loyalty, unity, harmony, and yung mga katangian ba ni Arnold na kinahahangaan nating lahat. So, pagkakataon din para sa pasalamatan siya
at patuloy niyang binibigyang inspirasyon tayong lahat. Binati rin si Arnold ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Si Arnold, o mas kilala natin bilang Igan, ay tunay na kaibigan ng bayan. Natutuwa ako at muli kang nakabalik sa amin, Igan, matapos ang mga hamon sa iyong kalusugan. Mula sa akin at sa buong GMA Network, ikinararangal namin na nanatili kang isang kapuso. Congratulations, Igan. Malaking hamon man sa personal na buhay at career ni Arnold ang kanyang pagkakasakit ngayong taon. Nagpapasalamat siya sa itinuturing niyang bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Noong time na yon, detached na ako sa maiiwan. Sabi ko nga sa misis ko, mag-ready ka na. Kasi hindi niya alam, ginugel ko eh. Hemorrhagic stroke. Nung ginugel ko, nakalagay doon, 2 days to live. Realization, binigyan ka ng chance to stay here, bibiguin mo ba siya? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Buhay na ang diwa ng Pasko sa ilang lalawigan sa bansa. Sa San Juan City, pinailawan na rin ang Christmas tree na bida ang kulturang Pinoy. Yan ang tinutukan live ni Maris Zumali. Maris? Mel, binalot na liwanag, kulay at himig Pasko ang bahaging ito ng San Juan City sa pag-iilaw nila ngayong gabi ng kanilang giant Christmas tree na sinundan pa na magarbo ang fireworks display. 3, 2, 1! Sentro ng atensyon ngayong gabi ang 35 talampakang giant Christmas tree na pinailawan rito sa lungsod ng San Juan bilang hudyat ng pagsisimula ng Kapaskuhan. Filipiniana ang tema ngayong taon bilang pagpapahalaga sa kulturang Pinoy. Kaya ang Christmas tree gawa sa kawayan, abaka at iba pa. Bukod sa giant Christmas tree, mayroon ding mga miniature Christmas tree na gawa sa luma o patapon ng barong Tagalog, likha ng mga persons deprived of liberty ng San Juan para makatulong sa kanilang pagbangon. Ibebenta rin daw ang mga ito sa Christmas Bazaar dito. Nagkaroon din ng magarbong fireworks display na lalong nagpasaya sa mga San Juanenyo. Pero hindi lang liwanag at kulay ang bumalot sa paligid dahil inilunsad na rin ang barangay at school singing competition na mas bumuhay sa gabi. One-stop shop ngang maituturing ang Christmas display rito sa open parking area sa tapat ng City Hall dahil kung magutom, may pagkain. At kung wala pang panregalo ngayong Pasko, pwede ring mamili rito sa Christmas Bazaar sa San Juan. Buhay na rin ang diwa ng Pasko sa Corimao, Ilocos Norte. Ang display na bilhin, matatagpuan sa ikalawang palapag ng munisipyo. Nakabihis na rin ang makukulay na Christmas balls ang mga puno na nakapalibot sa giant Christmas tree. Bukod sa diwa ng pagbibigayan, mensahe ng pagkakaisa ang ibinibida ng Christmas tree sa Cervantes, Ilocos Sur. Gawa ang 40-foot tree sa recycled materials at mga pininturahang kahoy. Nagliwanag naman ang plaza ng Iligan City ng pailawan ng giant Christmas tree. Sana hindi pa huli ang lahat. Wala na! Ano? Mel, sa mga pupunta rito sa Christmas Bazaar dito sa San Juan City, asahan din daw po ng mga bibisita ang iba't ibang mga pagtatanghal gaya ng acoustic performances at open mic night. At syempre, bukas po ang Christmas Bazaar dito sa San Juan City. Araw-araw mula alas 4 hanggang alas 11 ng gabi hanggang January 1, 2025. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Zumali. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 22 days na lang. Pasko na. Ako po, si Mel Tiangco. Ako naman po, si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.